na natin 3 hearings. Mm. 3 hearings with reasonable time. Hindi to pa morningan, okay? Hindi pa morningan yan. Kasi una sa lahat, hindi ko na siguro iisa-isahin yung mga namatay. Yes. Kasi sa korte na yan, yung kung sino yung Kita kung nyo? sino yung sa tingin niyang Kita nyo? Ayan ang nag-iisip ng ano. Kasi sa korte na nga yung usapin na yun eh. Kaya nga sabi nga dito, kung kayo ay may hawak na testigo dyan sa kamera, hindi, mag-file sila ng kaso. Matapos mabisto ang mahigit 61 billion pesos na budget para sa flood control sa Bicol na kung saan itinuturong may kasalanan sa malawakang pagbaha sa Bicol ay walang iba kundi si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kung saan sa interview ay pinabulaanan niya at itinanggi niya na mayroong bilyong-bilyong pondo para sa flood control sa Bicol. Kami ayos, awa ng Diyos. Wala kaming, sa Balakilong, walang pinsala, hindi, gayong putik lang. Pero ang wala namang awa ng Diyos sa ganito, hindi ganito. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Bago ang lahat, pasalamat muna tayo. Umabot na po tayo ng 50,000 new subscribers. At sa mga datihan na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel, maraming salamat po. Ngayon, eto na. Ini-invite ko muna kayo. Kung gusto nyo maging, tawag dito, laging nakaantabay o laging nakasubaybay, meron dyan join button. Kung gusto nyo maging miyembro ng ating mga usapin, ayan, pwede kayong mag-join dyan, sumali ha. Isang tulong nyo yan para sa ating channel. Eto isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. Pero bago ang lahat, ano ba meron? Maikwento sana sa atin na maayos. Bakit ba ito ay tinatanggi na? Sino? Kung sino yan, alamin natin sa video. Pero isang pahapyaw lang. Bakit nyo tinatanggi na walang pondo? Ngayon, nabibisto na kayo. Nag-fact-check na ang kalamidad. Nag-fact-check na ang talagang totoong nagpa-fact-check sa inyo. Ngayon, itinatanggi nyo. Pero kahit itanggi nyo, sasagutin ho yan ng DPWH. At ito abangan nyo sa dulo ng video natin. Grabe. Ibang klase. Nagsalita na po. Yung sinungaling na resource person. Kailangan sumagot ka na maayos. Nako, kung hindi, baka mabulyawang ka dyan. Sa investigasyon na gagawin bukas, abangan nyo ang pagdalo ng ating dating Pangulong Duterte at siyempre, kung sino ang mag-iimbestiga. Ngayon, ito na pag-uusapan natin. Bakit ba tinatanggi mo? Ano ba meron? Ano bang problema mo? Bakit mo kailangan itanggi? Ito na. Pag-usapan na natin mamaya. Himay-himay natin kung ano talaga yung gusto mangyari nitong tao na ito. Ipasok mo kuya. Ano ba meron dyan? Pwede ba? Kwento mo sa amin? Sige, tuloy. Sa iba pang mga balita, pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang kumakalat na sa social media na may bilyong-bilyong pisong pondo umano para sa flood control project sa Bicol Region. Depensa ng kongresista ang naturang balita ay fake news lamang. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Maring itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang Kita nyo tandaan nyo yung mga pangalan nila. Sino-sino ba yan? Yan lang po ang mga tatakbo, mga re-electionist. Ano pangalan? Ang dami nila dyan, Woo! Sa mga nakakilala, mga distrito nito, kung sino naman po ang ang mga nasa lugar nito, mga ito, sayang lang po ang boto nyo di umano. Tuloy.
Kumakalat sa social media na meron daw bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa Bicol Region. Ay kay Ko, fake news ang naturang balita dahil sa katunayan anya, isa umano sa pinakamaliitang alokasyon ng Bicol para sa National Road and Flood Control Projects. Sabi ni Ko, ang prioridad ng gobyerno at ni House Speaker Martin Romualdez ay ang pagsasama o convergence ng flood control sa water management ng National Irrigation Administration para palakasin ang food security. Binigyang diin ni Ko ang bawat proyekto para sa pagbaha ay konektado sa irrigation facilities ng NIA para matugunan ang pangailangan sa patubig na masakahan. Sa panalasa ng Bagyong Christine, lubang na apektuhan ng Bicol ng pagbaha, landslide at malawakang pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Ayan, mula yan sa DZRH TV, ha? Oo. Di umano, yan ay isang statement ata, ha? Eh yan, binalita eh. Ay sabi pa dito, bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control sa Bicol. Pinabulaanan ni Kong Saldico. Hey! Kayo ba, mga kasama ko? Kayo ba ay naniniwala na may pondo ba? O walang pondo? Eh ano nangyari? Ngayon, sasagutin niya ng isang magaling. Na isang, galing di umano ito, Oo. Saan ba galing ito? Pero bago pa mo niyan, bago natin ipasagot yung issue na yan, bigyan ko muna kayo ng slide patungkol dito naman. Oo, hindi lang Bicol hindi lang Bicol ang naapektuhan ng Bagyong Christine. Grabe si Christine, mabilasik Kumbaga sa talagang matindi. Dinaig pa si Undoy. Yung tubig ulan mas marami pa ang binuhos nito ni Christine kesa kay Undoy. So ganun siya, kaya lumaki yung porsyento ng tubig baha dahil sa dami ng ulan. So, pero ang tanong doon, mga kasama, ang isang big question doon, kung meron bang flood control at sinasabing merong flood control, ganyan ba mangyayari? Sa tingin nyo, kayo sa tingin ko ay hindi, no? Hindi aabot sa ganyan. Merong pagbaha, hindi may iwasan kasi sa dami ng tubig na binuhos. Pero kung may flood control, may eliminate kahit papano. Yun lang pagkakaintindi natin. Kaya nga kayo gumawa ng flood control na sinasabi nyo di umano, di ba? Para pagdating ng mga ganyang sakuna, ay may mga stopper, kumbaga. Ngayon, asan ngayon ang hinahanap ng taong bayan at naasan na ngayon yung flood control? Kung walang flood control at walang budget sasabi sa video, ano nangyari? Ano nangyari? Nasaan ang pondo? Yun lang ang katanungan dito ni Arling Margarita. Sabi pa nga dito ni Arling Margarita, bakit nyo niloloko ang taong bayan? Di umano. Sinasabi nyo na may project di umano na flood control sa Bicol. Ngayon, nagkabulyasuhan na at ang kalikasan na ang nagpapack-check sa inyo. Ngayon, papabulaanan nyo na walang pondo. Di wala rin project. Ang tanong, asa na yung sinasabi ng DPWH? Gagawin nyo pang sinungaling ang DPWH? Aling Margarita naman. Yan ang sabi rito. Kaya, maging wise tayo ngayong darating na eleksyon. Midterm election, maging mapanuri, kilalanin kung sino yung nagwawaldas ng pera, kilalanin kung sino yung may nagagawa at walang nagagawa. So, yun lang. Eto na. Pasagot natin. Bakit nyo tinatanggi? Ano ito? Pasok mo, kuya. Wait natin, Pero bago natin ipasok yan, pakita muna natin yung sinasabi natin na hindi lang sa Bicol, pati Batangas. Grabe. Ibang klase. Uy, tinan mo, sasakayang ari. Kita nyo, Tinan mo naman. No? Tinan mo. Ari pala ko na rin ay hindi tao hindi makakalabas din. Ay, hindi na. Tingnan mo. Na. Nangyari na. Akala ko sa TV lang ang nangyayari. Tingnan mo. Aray! ibang klase. Evan! Oo. Mabot na ho sa parang kalahati, no? Kalsada po yan, ha? Ano ba?
awa ng Diyos. Yun, salamat na lang po at naligtas yun Hindi lang. kayo makababa. Diyos ko, Pero hindi naman kung kayo umabot ho makakadaan yan, pala. doon siguro sa kalahati ng kabubungan, yung tubig na yan. Kami ayos, awa ng Diyos. Wala kaming, sa Balakilong, walang pinsala, hindi, gayong putik lang. Pero ang wala namang awa ng Diyos sa ganito, hindi ganito. Ang Pilakilong iayos-ayos, awa ng Diyos. Kaya nga kami ang lakad ng lakad. Aris Karen Davila nagbabalita. So, iyan lang ay patunay mga kasama na talaga ho na ibang klase yung nangyari dyan. Hindi lang ho Bicol, hindi lang Batangas, merong mangilan-ngilan din po sa lugar ng Cavite. Eto na, maiba tayo. Kahit pagtanggi-tanggihin nyo, mga kasama, ito ay tinatanggi. Ayon sa video na napanood natin, tayo ay reactionista lang naman, 'di ba? Nagbabase tayo kung ano yung lumalabas sa video, pinapaliwanag natin kung ano ba talaga ang nangyari dito sa video na ito. So, sabi nga ni Aling Margarita kanina, 'di ba? Niloloko niya yung taong bayan, wag ganun. Pero ang issue rito, ang number one issue dito, kung wala silang mapakitang flood control, asan yung budget? Yun lang ang tanong eh. Pero hindi nga nila maloloko ang DPWH. Alam nga na magsinungaling to. Di sila ang puputukan ito. Kaya eto na, pag-usapan natin. Ito'y naayon sa video. Ipasok mo. Matapos mabisto ang mahigit 61 billion pesos na budget para sa flood control sa Bicol na kung saan itinuturong may kasalanan sa malawakang pagbaha sa Bicol ay walang iba kundi si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kung saan sa interview ay pinabulaanan niya at itinanggi niya na mayroong bilyong-bilyong pondo para sa flood control sa Bicol. Ayon nga sa balita ng Radyo Pilipinas, no billion peso budget for Bicol flood control, says Representative Zaldico. Appropriations Committee Chairman and Ako Bicol Party List Representative Zaldico today, October 25, 2024, refuted claims circulating on social media about the alleged substantial budget allocation for flood control in the Bicol region, saying these reports are false. Pero according nga sa Freedom of Information requested within DPWH, ay mayroong listahan na kumpletong 5,521 flood control project mula July 2022 hanggang May 2024. At sa Bicol Region ay gumastos ang gobyerno noong 2022 ng 14.4 billion pesos. Noong 2023 naman ay 9. Lakihan natin mga kasama para makita nyo kung magkano 2024 budget 14.5 billion according sa Radyo Pilipinas. 2023 budget 9.6 billion. 2022 budget is 14.4 billion. Sino ho ang nagsisinungaling dito? Ayan ho ang listahan ng DPWH, list of 5,521 completed flood control project from July. Kiniklaim po ito completed. Ibig sabihin, natapos na. From July 2022 to May 2024. The Bicol region spent the following amount for the flood control. Asa na ngayon? Sinong nagsisinungaling ngayon sa inyo? Sabi pa dito, who is lying then? Question mark. Ang tanong. Paano nyo nga ito mapapaliwanag sa taong bayan, itong sitwasyon na ito? Kasi, recorded May record ang DPWH. Kung ito ay di-deny ng DPWH, wala na. Ibig sabihin doon, manipulado na lahat. Pag ito ho ay nangyari at lumabas sa mga pahayagan o ibang artikulo na ang DPWH nagkamali ng statement di umano, iba na ho ang nangyayari. Kasi
Eto meron na ho dito na, may amount. Diba? Tapos ngayon, wala raw ganun budget. Ano nangyari? Asan yung pera? Asan yung flood control? Tuloy. 6 billion pesos at ngayong 2024 ay 14.5 billion pesos. Sino ang nagsisinungaling? Ayon pa sa post ni Ms. Sasrugando Sasot. To Saldico, the source of information regarding the billion peso budget for flood control in Bicol is Malacanang itself. Ang kapalang mukha at ang liit ng ni Representative Zaldico na magsabi na false ang information na may billion peso budget for flood control ang Bicol region. Ang source ng information na ito ay binigay na dokumento ng Department of Public Works and Highways So, kita nyo? sa isang Freedom of Information request tungkol sa flood control. So, yung may ads lang po. So, yun Project. isang ano lang po, isang pahapyaw lang po. Pag may ads po yung video natin, yun, tapusin nyo po. Malaking bagay po yan para, siyempre, mag-grow pa yung ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang DPWH ay nagbigay ng dokumento na may pamagat na list of 5,521 completed flood control project from July 2022 to May 2024. Malinaw sa nakalagay sa dokumento na ang Region 5, Bicol Region, ay ito ang ginastos for flood control projects. 2024 ay 14.5 billion pesos. 2023, 9.6 billion pesos. 2022, 14.4 billion pesos. Sino ang false, Zaldico? Ikaw, Malacanang, or pareho kayo? Di ba? Whew! Bakit kailangan itanggi? Meron na hong dokumento na magpapatunay, di umano, ang DPWH. So ngayon, ikaw DPWH, ngayon, magpa-presscon ka. Sagutin mo ngayon ito, bakit tinatanggi, yung bilyones na pondo, at tapos walang flood control na nangyari. Sagutin mo yan, kasi kayo madidiin dyan, di umano. Diba? Pinagloloko nyo lang pala ang taong bayan, di umano. Ganon ba? Ay naku, hindi naman pwede yun. So eto na. Bibigay ko kayo sa slide kung saan naman, makikita nyo yung kabahaan. Diba? May mga baha eh. Totoo ba ito? Eto May mga tanong dito. Eto na Pag-usapan, ang usapin bukas. Pag-uusapan sa Senate. Ngayon, investigasyon. Mayroong babala dito na dapat hindi siya nagsisinungaling. Kasi nga, ginagawa na lang pelikula o palabas o teleserye ang kamera. Kaya doon, hindi sang-ayon ang mga sa senador. Kagaya na itong mapapanood nyo, maliwanag pa sa tubig clear water o mineral water ang sinabi rito. Huwag kayong, kayo na lang bahala. Kayo na lang bahala nga umintindi kung ano yung pahiwatig dito ni Senador Coco Pimentel. Kay Carlo. Sige, ipasok mo, kuya. Sir, dito sa pagtatanong niyo po kay Garma, Leonardo, Espinosa at iba pa, na humarap na rin po sa camera, may mga nagsasabi na baka redundant na po itong magiging investigasyon. Anong reaction niyo lang po doon? Correct. Pagdating sa substance, una, tatanungin natin sila. Ulitin ko, salita ko kanina, pinaninindigan nyo ba yung sinabi na ninyo? Yes. Kung sakaling yes, meron ka ba dadagdag? No. Wala na. Di talagang umulit lang. Pero this time magre-react na yung nasa chart mo. Yun ang bago. Wala naman nag-react dun sa nasa chart niya eh. Si Leonardo lang ata. Pero si Leonardo, papaklaro ko din kay Leonardo, ano ba yung inamin mo? Kasi marami tayong nakikita na Leonardo umamin. Anong inamin niya? Klaruhin nga niya kung anong inamin niya. Anong extent doon sa pinagsasabi ni Garma ang inamin niya? Kasi
kung sabihin natin inamin yung Leonardo, di dapat ang dami na niyang kwento kasi siya yung nasa gitna eh. Tama. Nakita niyo ba yung chart? Sir. Yung chart, kung bond paper yun, sa gitna ng bond paper, pangalan niya eh. Ma-interrupt lang natin si Senador. Ito kasi nangyayari doon sa Kamara. No? Meron doon yung isang matandang, yung matanda, kulay puti yung buhok. Pilit niyang sinasabi na umamin daw. Sa statement daw ni Karma at statement ni Leonardo, mismong si Leonardo daw ay nagpapatunay na siya yung umaamin. Wala kang pag-aamin si Leonardo doon. Kung napapanood nyo yung hearing noon, itong mga tuwadcom na ito, pilit dinidiin si Leonardo. Wala kang pag-amin. Ang lumalabas ngayon, hindi na ngayon, si Karma ang pinaka-main issue. Si Karma ngayon ang star witness nila. So, ang naging basihan doon, bakit nung simula lang na na-contempt ito at nag-iiyak-iyak, nag-iba na ho ng statement. Ngayon, abangan natin bukas. Mamaya papakita ko sa inyo yung slide. Meron na pong nagsabi na aattend bukas ang dating Pangulo. So, sana nga, magkaharap-harap sila doon. At marinig natin, kung paano sila pagsalitaan ng dating Pangulo. Kung paano i-depensa ng dating Pangulo ang inaakusa. Kasi itong mga to mga grabe. Kung matindi yung mga pananalita nila sa sa Kamara, yung mga tuwadcom na yan. Ibang klase po. Kaya ito, tuloy natin kung ano yung sinasabi ni Senador dito. Pasok. Ngayon, ikwento mo na yung anong role mo dyan? Kaya nga kaklaruhin ko yun kasi marami nagsasabi. Kasi yata, sabi nung iba sa akin, dahil hindi ko naman siya pinagpuyatan yan, di ba? May trabaho din tayo. Yes po. No, sabi nung iba, 2 a.m., 1 a.m. na yata inamin. So, ang tagal po inaabot. Ipapadouble check ko po yung kung ano ba yung inamin. At ngayon, kung nandun na sa harap namin si Leonardo, pwede natin matanong yun, ano ba yung inamin mo? Sige nga, kwento mo ngayon. So, pwede yun ang bago. Pero plus the fact na nandun na yung ibang pangalan na nandun sa chart, magsasalita ngayon sila, magre-react sila, yun, bago yun, di ba? Bagong-bago yun. First time din yun. Anong reaksyon ng mga yun? Lalo na po sila Sen Bato at si Senator Go. Kaya about si President Duterte, kung nandun siya, mag-react siya, di bago din yun. Pero posible rin kaya, Sen, na matulad to sa Quadcom na inabot ng nakailang-ilang hearing sila sa EJK tsaka sa War on Drugs na ongoing pa din? Hindi pa tapos? Hindi, ganito. Una sa lahat, itong hearing namin, 10 to 3 lang ito. 10 a.m. to 3 p.m. Kasi meron din kami ibang mga commitments kasi actually, accommodation lang ito. I mean, busy din kami. Naghahanda din ako sa budget actually. Yes. Sino bang expected mag-interpolate sa budget kundi ang minority, hindi ba? Opo. Ako rin po yun, kami rin po yun ni Senator Risa. So, meron din kami mga commitments. So, ang hearing natin 10 to 3. Pero kung ma-extend tayo, maximum 10 to 4. Tapos, depende ngayon sa flow, actually marami akong hindi na accommodate na request nila na guest eh. Siguradong may second hearing na kasi ang dami ko nang hindi napagbigyan eh. Opo. Kasi sabi ko ayoko na mag-imbita ng 50, inaksaya ko yung oras ng mga dami-daming tao. Tama. Imposible ko na matanong lahat yan, hindi ba? So, definitely may second hearing na. Pwede tayo magka-spill over. Kunyari may mga loose ends. Meron pa akong mga gustong itahi na mga meron pa hindi klaro. Kailangan ko ng third hearing para klaruhin na lahat. Sa Duterte lang ito Sa Duterte administration, war on drugs lang ito. Maybe lagyan na natin 3 hearings. 3 hearings with reasonable time. Hindi to pa morningan, okay? Hindi pa morningan yan. Kasi, una sa lahat, hindi ko na siguro iisa-isahin yung mga namatay. Yes. Kasi, sa korte na yan. Yung kung sino yung... Kita kung nyo? sino yung sa tingin niyang... Kita nyo? Ayan ang nag-iisip ng Kasi sa korte na nga yung usapin na yun eh. Kaya nga sabi nga dito, kung kayo ay may hawak na testigo dyan sa Kamara, mag-file sila ng kaso. Sa husgado. Hindi yung mag-iimbita kayo dyan sa Kamara at gigisahin nyo di umano. Gano'n kasi ang nakikita ng ating mga kababayan. So, hindi sila natutuwa doon. Tuloy. Krimen yung nagawa ang pagpatay sa kanilang member ng family, sa korte na kasi kawawa rin naman yung akusado, kailangan meron din siyang right to cross-examine eh. Di ba? Kaya nakakapagtanong lang sa mga congressional hearings, mga member ng committee. Hindi naman makatanong yung akusado dun eh. So 2 to 3 hearings sa Duterte, war on illegal drugs. Ngayon, paano yung present? Yes. Yun. Ngayon, dahil may 2 to 3 hearings tayo,
may panahon ngayon tayo, yung subcommittee, to receive complaints kung meron man. Hindi natin pipilitin. Kung walang magreklamo, di wala. Pero open kami kung may complaint. O ngayon, siguro para mabuo na yung story na maabot natin hanggang sa panahon ngayon, isa pang hearing siguro on the current enforcement of anti-illegal drugs laws. So maximum nito 4 hearings, magko-committee report na ako. Yun ang target natin, sir. Maximum na yun hanggang 4 na hearing. Oo, 3 to 4. Masaya po kung 3 hearings. Pero kung 4, sa tingin ko reasonable na yun because ganun nga, baka posible kasi ganun na mangyari. So kailan yung target matapos, sir? Within the year po? Oo, dapat kasi. Pero ganito, pag bigyan nyo muna kami ng time mag-shift ng focus sa budget. Oo nga eh. So possible na... Kasi magbabaycam din pa eh. November 4, sir, di ba? Start na ng session, tapos budget deliberations na. November 4 kami, then budget. Then siguro budget, bigyan nyo kami ng mga 10 to 12 working days. Then, yun na. Pwede nang, kahit may bycam, siguro pwede ko nang isabay na yun yung hearing ng subcommittee. So ibig sabihin, sir, may hearing tayo sa Monday, tapos dahil magsa-session na, budget muna, and then after budget, tsaka yung resumption ng ng kasi, hearing. Sinasali ko na sa equation what is humanly possible na gawin diba? Practical lang po. Oo, kasi it's the same person. Kami rin ang expected sa talaga sa budget mag-interpolate. Ako rin So, lang po, tao lang pati. Baka yung staff ko, tinitignan ko rin, mga tao lang dito. Kailangan realistic tayo. Opo. Sir, pihit lang po ako, isang tanong lang dun sa nag-hearing po on Pastor Apollo Kibuloy at dumalo rin po kayo. In-adjourn na po ni Senator Risa Ontiveros yung hearings on Kibuloy. Do you think enough na po yun? Yung mga, parang 4 hearings po yung ginawa ng Senado. Sapat na po ba yun? Okay na yun. Kasi napa-appear naman niya si Pastor Kibuloy at narinig naman natin, nag-invoke siya ng mga rights niya. Basta ganito, tandaan lang natin lahat, in aid of legislation. Lalo na yung committee ni Senator Risa Ontiveros, Committee on Women yun Children. In aid of legislation. So, hindi na niya kailangan ng mag-hearing pa para marinig niya na guilty or not guilty. Basta narinig lang niya na gano'n, okay, ganito, merong samahan, na ganito ang pagkaporma ng samahan na may religious angle, tapos okay, may ganito mga aligasyon na ganito nangyari. So ganoon. So mag-isip ngayon kami ano naman yung kahinaan ng existing laws? Bakit kung totoo man yung aligasyon, bakit nangyari 'yon? At bakit kung may criminal laws na nakasulat, bakit hindi natakot yung mga leader ng organization na yun? Bakit nangyari pa rin? Kasi ganoon naman ang criminal law deterrent effect yan Kaya ka nga naglalagay ng criminal law para hindi gawin ng mga tao kasi natatakot sila sa penalty. Tapos kung meron ng criminal law, ginagawa pa rin regularly, ibig sabihin nun, walang deterrent effect yung criminal law na yun. Kami mga mambabatas, tanong bakit? Ba't walang deterrent effect? Number 1, hindi ba alam ng taong bayan niya? Kulang lang ba sa publicity? Number 2, wala bang ngipin? Yung penalty, baliwala lang ba? Pinagtatawanan lang ba nila? Number 3, yung mga law enforcers, baka naman hindi ini-enforce. Yun yung mga ganon. So yun yung mga in aid of legislation. Kaya kung na-adjourn na, naintindihan ko po yun. At sangayon na po ako doon para excited na rin kami mabasa yung committee report. Okay po. Okay. So narinig nyo, mga kasama. Hindi yan katulad ng ginagawa ng mga TWADCOM, di umano. Kaya nga sabi ni Senador Pimentel, in aid of legislation. Kaya doon pa lang, kung narinig na nila kung ano yung sinabi roon, tapos na. Hindi sila magmamagaling pa sa husgado. Yan yung mga nasa kamera, di umano narinig nyo. Wag na kayong wag nyo nang pigain. Hindi naman kayo abogado, hindi kayo korte, para gawin yan. Napahiya tuloy kayo. Di ba? Ay, nako. Wag magmamarunong-marunungan. Mas marami ang mas magagaling pa sa inyo. Ngayon, sa ginagawa nyo, di umano na ganyan, di lalo kayong bumabantot sa taong bayan. Diba? At saka yung way ng mga pagtatanong nyo ay hindi katanggap-tanggap sa mga kakababayan natin. Di umano. Ano meron dito? Tiniyak ngayon ni Senator Bato de la Rosa nadadalo ang Pangulong Duterte bukas sa hearing ng War on Drugs. Hearing po ito ng War on Drugs baka naman yung iba ang ine-expect ng mga
Tuwadcom, kagaya rin ito ng ginagawa nila. Napipigain at babatikusin at papahiyain di umano, ay hindi po. Sinabi niya ho ni Senador Coco Pimentel, 3 o 4. Pang-apat, ano na yun? Pang-apat ay questionable na. Sa 3 hearing, marinig nila kung ano yung side, okay na yun, sapat na yun. Kagaya nung kay sinabi, binanggit sa video, kagaya kay Pastor Kibuloy, na narinig na ni Senador Risa, sapat na yun. Bayaan ng korte. Ganon. Ganon ha. Kasi itong mga natuwadcom na to nakakatuwa eh. O sige, ipasok natin kung ano ang sabi ni Senador o ano sabi sa balita na ito. Pasok mo, kuya. Magsisimula na sa Lunes, October 28 ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kontrobersyal na War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. At kabilang sa mga inaasahang dadalo sa investigasyon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbigay na umano ng confirmation si dating Pangulong Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado. Sa isang larawan na ipinost kagabi ni Senator Bato, makikita na kasama nito ang dating Pangulo sa isang restaurant. Gayon din ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia at former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nauna na rin kinumpirma ni Senador de la Rosa na darating ang ex-president sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mangungunang senador sa investigasyon. Okay, narinig nyo ha. O kahit sino po ang manguna pagdating dyan sa investigasyon na yan, kahit sino po sila ang umupo, ay dadalo. Ay, nasabi sa video. Bukas, abangan natin kung paano po ipaliwanag. Tsaka ngayon, doon lang mabalik lang natin sa video na patungkol kay Leonardo. Hindi ho umaamin si Leonardo, wala ho siyang inaamin. Kabaligtaran ho yan na sinasabi ng Tuwadcom o sa video na ito, sinabi, nabanggit ni Senador Pimentel, madaling araw daw ho, umamin daw si Leonardo. Wala hong pag-amin ang nangyayari. Pinipilit nilang yung statement ay umamin, hindi naman talaga. Pinapaliwanag doon ano yung mga nangyari, pero walang pag-amin. So eto na nga, sabi ko nga sa i-like nyo yung video, i-share, kung meron kayong komento sa suggestion, meron kayong karapatan diyan mag-comment. Malaya po kayo at saka malapit na ang months. Malapit na ang December. December, advance Merry Christmas. And Happy New Year sa lahat, salamat Mamaya ho, may upload ulit tayo Bye-bye. Ingat.